Highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panig ay may putol-putol na dilaw na guhit. Ang non-professional license ay para lamang sa mga pribadong sasakyan. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangang magsignal 10 segundo bago gawin ito. Ang isang sasakyan na may bumabaybay sa highway ay dapat magbigay daan sa mga tatawid na tao. Kung magpatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa kanang linya. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay 17 taong gulang. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko? Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? 15 araw. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 meters. Ang pinaligtas na tulin ng isang sakyan ay naayon sa kondisyon ng kalsada at panahon. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Maaari kang lumusot sa kanang bahagi ng sakyan kung ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Kung umilaw ang brake lights ng sakyan na sa iyong unahan, dapat kang humanda sa pagpreno. Kung paparating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Mamarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Ano ang ibig sabihin ng berdeng araw signal trapiko? Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa at kumanan. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? Huminto at magpatuloy kung ligtas. Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sakyan sa iyong harap ay labag sa batas. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang buwan pagsuspinde ng lisensya. Ang busina ay ginagamit upang makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa professional driver's license ay 18 taong gulang. Saang lugar hindi ka dapat lumusot o mag-overtake? Tama lahat ang sagot. Ano ang takdang tulin ng isang sakyan sa lugar ng paaralan? 20 kph. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Huminto sandali at magpatakbo kung walang sagabal sa daan. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sakyan na lalampas ng 1 metro mula sa likuran ng sasakyan. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Mga puting linya sa daan, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Hindi dapat lumusot, mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong 30 meters. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat mong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, kaagad-agad. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirrors ng mabilis o madalian. Kung ang driver na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay kakanan. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehyo. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Kung ang driver ng nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, siya ay kakaliwa. Saang lugar hindi maaring pumarada?
sa lugar na tawiran ng tao. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, dapat gamitin ang sinyas ay kaliwang kamay na nakataas. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat suminyas, tingnan ang iyong rearview mirror at tignan kung may paparating na sasakyan. Ang isang driver's license ay maaring magmaneho ng sasakyang nakasaad sa lisensya. Ano ang dapat mong dalhin kung nagmamaneho? Lisensya, rehistro at resibo ng pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang iyong gulong papalayo sa bangketa. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na pareha ba o parisukat ang hugis? Nagbibigay impormasyon. Kung ang driver ng sakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay hihinto. Maaari kang lumusot sa kanang bahagi ng sakyan kung may dalawa o higit pang linya sa isang direksyon. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang 500 at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sakyan ay sinlaki ng sukat ng isang sasakyan. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng mabilis, madalian. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa kanang linya. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot? Magmarahan, gumawi sa kanan at hayaan itong lumagpas. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Matapos kang lumampas at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan tignan ang rearview mirror ang iyong nilagpasan. Ang pinaligtas sa ultimatum kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? Nagtatakda o nagbabawal? Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Huminto paminsan-minsan at magpahinga. Sa isang intersection na walang sinyas trapiko, dalawang sakyan ang dumarating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay? Ang huling dumating. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? Sinyas upang patakbuhin ang sasakyan. Ang isang driver ay tinuturing na profesional kung binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Tama lahat ang nasa itaas.